Sakit ba? Ang sakit. Taas ang kamay ko sino dito yung mga umasa na magpapatuloy pang EDSA. Parang ako. Akala ko talagang tuloy-tuloy na yung ligaya na nararamdaman natin kapag nakikita natin sila magkasama. Pero dumarating din sa punto na kailangan natin tanggapin ang mga bagay-bagay. May mga pagkakataon o mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. At dito nga sa pagdating ng pagtatapos ng EDSA, kailangan din nating mag-move on. Yes, kaya mo yan. Nagawa mo nga yan eh. Nung iniwan ka ng jowa mo, nakapag-move on ka. Ito pa kaya? Kaya nyo yan. At dito, huwag tayong masyadong malungkot. Naalala ko nga eh, doon sa post nung, ano ba yun, yung millionaire ba yun? Doon sa napanood ko sa vlog ni Bopil, na nagtapos na raw EDSA, no? Goodbye EDSA, pero welcome sa totoong buhay na EDSA. Dahil kung si Kuya Bal nga raw ay hindi nalulungkot, hindi nag-aalala sa pagtatapos ng EDSA dahil mayroon daw sila Kuya Balo ang iba pa na nalalaman behind the camera ng tunay na estado ng EDSA, which is lumalabas na parang positibo ang kanyang pananaw. Parang lamang, dahil pwede rin namang maging negatibo yan. Depende na lamang kung paano natin iintindihin. When you say na real EDSA sa totoong buhay. Kasi ang tanong dito, ano ba yung real EDSA sa totoong buhay? Okay ba sila? O baka naman hindi sila okay. Depende na lang kung ano yung tatanggapin natin, kung ano ang ating pagkakaintindi, at kung ano ang gusto nating palabasin. May mga tao sa pagtatapos ng EDSA na tuwan-tuwa, lalo na yung mga basher, sapagkat yan ang gusto nilang mangyari. Mamamatay sila kapag hindi sila nakapambash. Yun ang purpose kasi nila, kung bakit sila lumitaw sa mundong ito para mambash. Napakagandang talento at katangian ng mga tao na manira ng buhay ng mga tao, magsalita ng pangit sa kanyang kapwa. Napakaganda. Ipagpatuloy niyo yan. So, sa makatuwid, may nalulungkot, may natutuwa. Depende kung saan kayong panig. At dito tayo pumunta ngayon sa napansin natin na sa post ni Beyonce na sinasabi niya nga, sana masaya kayong dalawa. At sana masaya kayong dalawa. Huwag niyo kong pagtawanan. Anong ibig sabihin nun? Unang tanong dito, sino yung dalawa na tinutukoy niya? Dalawang basher? No, kasi kung iisipin ng iba, baka naman connected yan sa pagtatapos ng EDSA. Na sino yung dalawa na sana masaya na kayong dalawa. Kasi kung iisipin ng iba at yung iba gustong manggulo, iisipin nila na ang pinatutungkulan dito ni Beyonce ay si Kalingap Edu. At kung sino pa yung isa. Na parang lumalabas na mayroon talagang third party, no, na hindi lamang gabi-gabi nagpa-party or sa Friday party or kung what. Parang ganun ang lumalabas kung ganun ang ating pag-iisip. Kasi sinabi niya dalawa eh. Marami namang ibig sabihin na dalawa. Depende na lamang, sabi ko nga kanina, kung ano yung tatanggapin natin. So sino yung tinutukoy ni Beyonce dito na sana masaya na kayong dalawa? Parang nagtapos ng EDSA and in real life, yan ba ang kagustuhan nyo? Masaya na kayong dalawa? Parang ganun eh. Parang ganun eh. At wag nyo kong pagtawanan. At ito pang sinabi ni Beyonce. Ang sabi ni Beyonce ay no revenge. Mag-move on na lamang. Healing process. No revenge. Kung tutusin, kung ano man ang tinutukoy ni Beyonce, hindi niya kailangan mag-revenge. Ibig ba sabihin dito, kapag tinutukoy ang salitang revenge, mayroong nagawang pagkakamali sa kanya? Sino? Yung mga basher ba? Si Kalingap Edu ba? O kung sino man? Kaya ito ang ating inaalam dito. Dahil sa pagtatapos ng EDSA, ay nagiging umpisa naman ng mga haka-haka, mga katanungan, mga confusion na hindi naman dapat nating pinoproblema. Sabi ko nga, mas marami tayong problema na personal na dapat nating asikasuhin at huwag nating problemahin yung mga nakikita natin sa social media.
It's okay na sinuportahan mo ang EDSI. Hindi lamang ang EDSI. Kung ikaw ay talagang sumusuporta sa Kalingap, kung hindi ang lahat ng kanilang mga love teams na tinutulungan, okay lang yan. Pero pagdating sa usapin ng personal, mas unahin mo yung personal na buhay mo na dapat mong ayusin at problemahin at gawa ng paraan. Huwag mong problemahin yung problema ng iba. Mas problemahin mo kung ano ang ipapakain mo sa pamilya mo. Kung paano mo babayaran ang utang mo. Mapuputulan ka na nga ng internet at kuryente bukas, hindi mo pa alam. Di ba? Huwag yan ang intindihin mo. Pero ako na lang ang magsasalita para sa inyo. Yung tinutukoy ni Beyonce, problema nga, no? Parang pati ako na problema. Sino kaya talaga yun? Yung dalawa na yun. Ano yan? Kung iisipin mo yan, baka sabihin ng iba talaga, no? Si Kalingap Edo yan at baka may isang kung sino man. O kaya naman mga basher, di ba? O kung sino man yung tinutukoy na lang dito, ito mas maganda ni Beyonce na sana ay maging masaya daw, sabi ni Beyonce. Sabi niya yun. At sabi niya, wag niyo akong pagtawanan. Ibig sabihin pala, nung dalawang tao na tinutukoy ni Beyonce ay magkasundo. Nagtatawa kay Beyonce. Pinagkakaisahan si Beyonce. Minamak si Beyonce. Lumalabas tuloy na hindi nila gusto si Beyonce. At lumalabas na sila po ay basher ni Beyonce. Hindi ko sila kilala kung sino silang mga basher, pero sa tingin ko, itong dalawa na ito, inggit lamang. Itong dalawa na ito, walang GMRC. Good morals and right conduct. Wala sila nun. Hindi ko nga alam kung naturuan yan sa kanilang pamilya. Kung paano sila pinalaki. Na lumalabas na nagiging masaya pa sila sa kalungkutan ng iba. Na lumalabas na sila ay nagtatawa sa kabiguan ng iba. Dahil din naman sa kasalanan ng iba. Dito sa mga pagkakataon na ganito, hindi dapat ibaba ni Beyonce ang kanyang sarili. Sapagkat una, wala siyang ginagawang masama. Pangalawa, wala siyang pagkakamali. At pangatlo, ginawa lamang ni Beyonce ang nararapat. Doon sa tingin niya ay makakabuti para sa kanya. At ang nakakabilib pa dito na sinasabi ni Beyonce ay pag-move on na lamang. Yung tinatawag nating healing. Ibig sabihin, may sugat, may sakit. Kapag may sakit, may healing. Ano yung sakit na yun? Ito ay sakit ng sugat lang. Hindi ng literal, kung hindi sugat na sanhi ng kanyang pagtitiis, ng kanyang pangunawa, na sa tingin niya, hindi nasuklian ng tama. Kaya ang gagawin na lamang ni Beyonce ay magpatuloy, magpagaling, umunawa, at hindi na kailangan gumawa pa ng masama doon sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Ganun ang dapat. Sabi nga nila, di ba? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nasusunod yan, ginagawa nila yan. Kaso yung tinapay, pag binato nila, nasa loob ng garapon. At kapag tinamaan ka rin, ang sakit. Lumalabas tuloy ngayon na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero dito kay Beyonce, nagpaparaya siya. Hinahayaan niya na lamang na gumaling siya in due time. Hindi niya na kailangan maghiganti. Hindi niya na kailangan maghiganti pa sapagkat ang pagkakataon na mismo ang magbibigay sa kanya ng katarungan. Doon sa mga taong nang api, doon sa mga taong nagtatawa, doon sa mga taong yumuyurak sa kanyang pagkatao. Hindi natin alam kung sino itong mga basher na ito. Hindi natin alam kung sino itong dalawang tao na tinutukoy ni Beyonce. Hindi natin alam kung sino man sila. Sana nakakatulog pa kayo. Sana hindi mangyari sa inyo yung nangyayari kay Beyonce kung sakasakali. Sana lamang ikayaman ninyo, ikasikat ninyo yung ginagawa ninyo sa inyong kapwa na kagaya ni Beyonce. Nagtatawa pa kayo. Bakit? Magaganda ba kayo? Gwapo ba kayo? Mayaman ba kayo? Sikat ba kayo? Mabuti ba kayong tao? Hindi. Lahat ng yan, bagsak kayo. Kaya wala kayong karapatan na pagtawanan si Beyonce. Wala kayong karapatan na saktan si Beyonce. Wala kayong sa mundong ito. Nakakahiya kayo. Masyadong mababa ang inyong pagkatao. Kaya nga hindi na binababa pa ni Beyonce ang kanyang pagkatao para sa inyo. Nagmumove on mag-isa. Nagpapagaling at hindi na kailangan gumanti pa. Yun ang tunay na mabuting tao. Kagaya ni Beyonce.
Hindi nyo kaya yun. Kasi kayo, ang sasama ninyo. Kasing sama ng inyong pagmumuka. Di ba? O, kayong dalawa dyan, kung sino man kayo, huwag kayo masyadong magtatatawa. Huwag nyong i-provoke si Beyonce kasi pag pinrovoke nyo si Beyonce, sa kakatawa ninyo, baka yung tawa ninyo ay mapalitan ng pag-iyak. Marami ang madadamay. Marami ang masasaktan. Kaya kung ako sa inyo, tumahimik na lang kayo at hayaan nyo na si Beyonce na mamuhay sa kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Hmm?